reward. But when thou doest thine alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth, that thine alms may be in secret, and thy Father, which seeth in secret, himself shall reward thee openly. Says about your Father, from verse 1 to verse 15. Do not forget your Father, He will reward you. Do not forget your Father, He is watching you. Dito na niya, anong ginagawa natin? 5 to 15. This is about prayer. Gusto niya tayong manalangin. Gusto niya tayong lumapit sa Kanya. Gusto niya tayong mayroon tamang paraan ng pananalangin. Sabi niya sa verse 6, that when thou prayest, enter into thy closet. So remember, your Father will reward you. Your Father is watching you, and your Father is waiting for you. Gusto ng ating mga kasalanan na tayo ay lumapit para manatili tayong saliw. Para manatili kayong malakas. Para manatili kayong maaasahan. A strong bow in time of battle. Do not forget your Father. Ano man ang laban na inyong hinarap, gaan man kahirap, kabigat ang inyong hinarap, your Father will reward you, your Father is watching you, and your Father is waiting for you. So do not forget your Father. Number 2, 16 hanggang 18. Matthew 6:16 hanggang 18. Moreover, bukod dito, sabi niya, when you fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say to thee, have their reward. But thou, when thou fastest, anoint thy head and wash thy face. Kapag ka magpapasting ka, huwag para ipakita sa iba. Pag gagawa ka ng sacrifice, huwag para ipakita sa iba. Pag gagawa ka ng pagtitiis, huwag ka para ipakita sa iba. So number 1, do not forget your Father. Number 2, do not impress your friends. Do not impress your friends. Huwag tayong mamumuhay para lang pansinin, para hangaan, para ma-impress ang ibang tao sa atin. Kaya meron tayo na sabi, pa-impress yan. Pa-impress. Yan ang gusto ng ibang tao. Pero tayo tinuturuan para tayo manatiling katulad ni Joseph, mga kapatid, na ang pagpapala ng Diyos sa isa sa inyo, kayo ay magiging mabunga, kayo ay lalawin. Ang pagpapala ng Diyos mananahan sa inyo, magtatagumpay kayo, huwag niyong kakalimutan ng Diyos ang Ama sa langit. Siya ang hintayin niyong maggantimpala sa inyo. Siya ang talaga nakakakita sa inyo. At siya ang lagi naghihintay sa inyo. Pangalawa, huwag nating i-impress ang ating mga kaibigan. Do not impress your friends. Huwag kayong gagawa ng paglilingkod. Huwag kayong gagawa ng pagsasakripisyo. Huwag kayong gagawa ng anumang mga gawain para lang kayong mansinin at hangaan. Amen. Hindi po ganyan si Joseph. Nagsipag si Joseph, talagang masipag siya. Nagtiis si Joseph, talagang matiisin siya. Nanindigan siya sa tama, talagang gusto niyang manindigan sa tama. Talagang si Joseph ay nanatiling tama sa kanila ng Diyos. So, do not impress your friends. Number 3, 19 to 24. Matthew 6:19. Lay not up for yourselves treasures. So, this is about treasures. Ang kauwian niyan, verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and great amount of money or wealth. So number 3, do not worship your finances. Do not forget your Father. Do not impress your friends. Do not worship your finances. Pagka tayo umulan, kinakailangan marunong pa rin tayo tumanggap ng saway. Turo, pagbabago, pagkukorek, kinakailangan pa rin tayo matuto. Diyos pa rin ang dapat mas mataas sa atin, hindi po ang kayamanan ng tao. Pang-apat,
25 to 33. Matthew chapter 6, verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? 25 to 33. Behold the birds of the air, and so on. Iniisip na ano kakainin nila, ano iinumin nila, wala naman sila maidagdag sa kanilang hain, sa kanilang pag-aalala. Sabi niya, masdan niyo ang mga ibon, pinakakain ng Diyos, ang mga halaman, pinagagamit ng Diyos. Verse 31. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, what shall we drink, wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So number 4, do not neglect your faith. Do not neglect your faith. Kung nakita natin dito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Hindi dahil ng ating mga alalahanin, mga pangangailangan sa buhay, ang kaharian ng Diyos o pagkahari ng Diyos sa atin at paggawa natin ang tama sa paningin ng Diyos ay na-set aside. Naging secondary siya. So do not neglect your faith in your business. Kung kayo masipag sa trabaho, masipag kayo sa pamilya, masipag kayo sa pangangailangan, pangtahanan, pangpamilya, masipag kayo sa paglilingkod, masipag kayo sa awang gawa, but do not neglect your faith. Priority, number 1 pa rin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Hindi lahat ng ginagawa natin mabuti ay mabuti sa paningin ng Diyos. Ang 5, verse 34, last verse. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Yung bukas. Do not be afraid of your future. Ng 5, para manatili tayong kagaya ni Joseph. Nananatili ang ating lakas. Do not forget your father. Do not impress your friends. Do not worship your finances. Do not neglect your faith. Do not be afraid of your future. Amen? Na, uling talata po, ating magbasahin. Genesis chapter 9. Nakita natin tatlong klase ng bow. Unused bow. Pangalawa niya, deceitful bow. And strong bow. Strong bow. Ito yung pang-apat na bow sa Bible. Genesis chapter 9, verse 12. 9:12 ng Genesis. And God said, this is the token of the covenant which I make between me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations. 13. I do set my bow. The same bow na ginamit sa gera is the same bow na ginamit sa rainbow. Ito naman ang bow ng Diyos. Nakaganon din siya. Sabi niya, I set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. 14. Hanggang 16. And it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud. Nakikita niyo naman yan. Nakikita natin lahat yan. And I will remember my covenant, which is between me and you, and every living creature of all flesh. And the water shall no more become a flood to destroy all flesh. Sabi niyo, may mga baha. Sabi nito, hindi na daw babaha.
Maliwanag, everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. The bowl shall be in the cloud, and I will look upon it, that it may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. Ito ang demand ng Diyos sa lahat ng mga taong buhay at sa lahat ng mga buhay, hayop at halaman. Hindi ko na gugunawin ang mundo sa baha. Pag nakita niyo ang bowl, itong bowl na ito ay token ng Diyos. At sa tuwing makikita natin ito, nagpapaalala ito ng pangako ng Diyos. Nagpapaalala ng katapatan ng Diyos na magmula pa ito ay pinangako ng Diyos. Bakit meron mo? Magmula pa noong pa pinangako ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, hindi mo nabalik kahit kailan. Ang commitment ng Diyos, hindi niya binawi mula nung ito'y kanyang bigay. Ang salita ng Diyos ay ating mapangahawakan sa salit-saling henerasyon. So mga kapatid, anong sinasabi sa atin ng Bible? Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid, maging katulad tayo ni Joseph. Tayo ay may haharaping digmaan. At ang digmaan ito ay hindi digmaan ng bala o pulburan. Hindi ito digmaan ng dugo at ng laman. Ito ay digmaan ng liwanag at ng dilim. Ito'y digmaan ng katotohanan at ng kasinungalingan. Ito'y digmaan ng katapatan at kataksihan. Ito ay digmaan ng Diyos at ni Satanas. Ito ay digmaan ng mga alagad ng Diyos at saka mga kampon ni Satanas. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay magpakalakas. Pagtibayan natin ang ating pagtatapat sa Diyos sa mga panahon na tinatawag natin mga trying times. Sa mga panahon na marami ang tumatalikod, marami ang lumilingon, marami ang nagpapabaya. Kayo at saka ako ay dapat magpakatibay, hindi tayo dapat madala o matamay ng anuman. Lagi nawa makita sa tuwing makikita ang ating buhay, ang ating paglilingkod, mga kapatid, maalala na lagi nating masabi, ako at kayo'y nakapanatili, ang lagi nating sasabihin, dahil tapat ang Diyos sa akin. Amen? Hindi talaga tayo tapat, hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat. Talagang siya lang ang tapat. Kaya nga pagdating sa langit, sa book of Exodus, di ba? Anong chapter yan? Sa chapter 4 ng chapter 5 ng Revelation. Chapter 5 ng Revelation. Again, babasahin ko po ulit ito, chapter 5. I saw in the right hand of verse 1 of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. Sabi ng Apostle John, and I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look
simbahan ito tumalikod, kundi ang simbahan ito ay manatiling matatag at nagagawa niya kung anong layunin ng Diyos sa kanya. Kaya mga kapatid, magpakatibay po tayo, huwag tayong matangal sa puso at tagtanan ng mundo. Maraming Diyos, maraming salamat po sa inyo sa mga panahon na mahihirap, sa mga panahon na nakakatakot, sa mga panahon na kinakailangan po kami manindigan. Masunungan niyo po kami na nagpatuloy na kapanindigan na aming ginawa, ang aming magagawa hanggang sa huling aming kakayanan para ito magawa. At kung hindi na po namin kaya at wala kang permission para ito yung aming magawa, masasabi namin na hanggang mo lamang kami. Pero kung hindi pa namin ginagawa lahat ng aming magagawa at hindi pa namin ginagawa ang aming buong kaya upang makapagpatuloy, makapanahig ang katotohanan, may pamuhay namin ang iyong salita. Lord, kailangan ka namin sa ating buhay. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang mga simbahan. Tulungan niyo po ang mga manggagawa. Tulungan niyo po kami. Unang-una mula sa pastor hanggang sa pinakabatang miyembro ng simbahan ito. Tulungan niyo po kami. Kailangan ka namin sa bawat sandali. Wala po kaming kakayanan. Hindi namin kayang tumayong matibay. Hindi namin kayang hindi pumilipit sa mga pagkakataon. Pero sa biyaya mo, pwede kami maging katulad ni Joseph. Kung nangyari kay Joseph dahil ang iyong kamay ay sa kanya, pwede rin mangyari sa bawat isa sa amin. Pwede rin mangyari sa bawat simbahan. Pwede rin mangyari sa bawat pamilya. O Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Gawin niyo po kaming strong o na nananatili. Hinihiling namin ang lahat ng ito na napapasalamat sa inyo. Lalo sa panahon ito ng pakikinig sa pangalan mo ng aming Panginoon Jesus. Naulami po sa Amen. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ito kayong lahat. Umawag po tayo mga kapatid. Awitin po natin. Hold the fort. Hold the fort. Stay. Say your post. Don't leave your post. Hold the fort. Everyone sing with me. Oh, I come and see the signal in the sky. Waiting for spirits now, victory is high. Hold the fort, for I am God in Jesus in the Spirit. Wave the answer back to heaven, by thy grace we live. Sing the mighty host advancing, sing the leading mighty men around us falling, war is almost won. Hold the fort, for I am coming, Jesus in God's Spirit. Wave the answer back to heaven, by thy grace again. Ganun po, huwag natin ulit na susunod. May nag-post po, nagpadala sa akin ng picture sa messenger account na kapatid natin, yung kanyang support, ipinamili niya ng mga groceries. Walker ng simbahan, pinamili niya ng mga groceries, ang kanyang support, at nagpunta kung saan yan, parang dyan sa Beda Makipot, at namigay ng mga groceries sa panahon ito na delikadong lumabas, delikadong dumikit sa marami. At yung kanyang support ng Walker, hindi naman malaki yan, maliit lang yan, pero ginamit niya. Sabi sa akin, isend ko sa akin yung mga pictures. Sa mga kapatid, napapasalamat tayo, hindi kagaya po niyan. Hindi tayo pwedeng tumigil sa paggawa ng mabuti, lalo na sa panahong kailangan. Amen? Hindi tayo para mag-hoard at isave
Kasi pagka ganun, iniwan natin ang ating poste. Na hindi po yan katulad ng ating inaawit. Ang inaawit natin, manatili tayo na mga tapat, kagaya ng una, ngayon, at saka sa darating. Ha? So, awitin po natin. Brother Julius, sing the glorious. Sing the glorious, Father waving, hear the trumpet blow. In our neighbor's name we triumph over every foe. Oh, the Lord, for I am coming, Jesus, sing thou still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we praise God. Years along the banner ranges, our help is praise God. All our gods are great commandment, cheer my comrades sing. Hold the fort, for I am coming, Jesus, sing thou still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we live. Amen. Salamat po tayo sa ating Panginoon. Dito po tayo ng ating mga kaloob. Hindi po natin, Brother Kapatanan, hindi po kayo, pasalamatan po ang ating mga kaloob at ipanalangin ang ating mga kapatid, ang ating kapanahunan. Tayo muna ng kapatid na kumuha tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Ama sa umagang ito na kami po ay muli mong pinadinig, muli mong pinalakas ang iyong mga salita at bilang Diyos. Salamat Ama dahil ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang, Panginoon. Amen. Sa panahon na kami naglubaypay, sa panahon na kami ay nawawala ng pag-asa, ito lamang ang aming pag-asa. O Diyos, sa mga panahon, sinusubok kami dakilang Diyos. Wow. Ikaw lamang ang aming kalungan dakilang Diyos. Yes, Lord. Ikaw ang aming loob na sisilungan sa panahon ng pag-ibig ng aming buhay. O Diyos, dalayan ng Panginoon ang kanya-kanyang pamilya ng Christ Baptist Panginoon. Patuloy mo Ama na pangalagaan at proteksyonan mo laban sa mga nagbabantang mga karamdaman na bilang Diyos. At nalayo mo rin Panginoon ang mga wala ng trabaho, wala ng kita. Ngayon hindi mo magpapabay na bilang Diyos sa iyong mga anak. Salamat po Ama sa iyong mga salita sa umagang ito. Na kami po ay lagi mong patalasin Panginoon na maging nagamit-gamit kami ng ulan ng palasok Panginoon. Na matalas. Ano mang nagsunog kay hindi kami magigilan po ng Panginoon. Salamat po Diyos sa mensahe na aming nakarinig sa bagay ito Panginoon. Pagpalain niyo Panginoon ang bawat isa na nakarinig ito at maging kalakasan ito namin Panginoon. Diyos, dalayan ng Panginoon sa bagay ito. Salamatan ka namin sa mga bagay na aming nakatanggap Panginoon sa iyo ang pagpapalad at kilang Diyos. Kaya ano kami ay maglaga Panginoon sa bagay ito sa iyong mga kamay upang makapagbigay ito ng kalalakihan sa iyo magamit sa pagpapalagot ng iyong gawain at sa iyong kahinan Panginoon. Palain kami Diyos sa lahat ng bagay. Jesus' mighty name. Amen.
Amen. Bukas makalawa, langit na ang ating hinihintay. Rapture. Amen? So, maya-maya lang, nandiyan yan. Diba, abutin natin. Alright, meron po ba tayo mga birthday celebrants ngayon? Ano natin mga sa birthday celebrants natin? Wala? Okay, yan. Wala yan. Okay, mamaya po ay may pagkain po tayo para sa lahat. At makakain na tayo ngayon. Tapos tayo ng bago mag-alauna, magsimula na ulit tayo. Para alas 3. Tapos tayo mamaya nga po, Pastor Pero, will preach yung hapon. So, ayon sa kanya, mas mahigpit na ngayon sa Hong Kong. At halos hindi sila makapagtipon ng kagaya ng dito. Very limited. Pero salamat, tuloy-tuloy pa rin. Mga kapatid, hindi papigil. Talagang strong bow. Strong bow. Say amen. Yung ating mga missions ay papatuloy pa rin. Mga strong bow. Salamat sa Panginoon. Mga simbahan at itinig natin, sing pa rin sila. Salamat sa Panginoon. Okay, meron tayong reminder. Gusto po ay para sa ating tanghalian, gusto lang humingi pa po ng nasa 45 minutes yung ating pong kitchen dahil mayroon pong pahapon na ulam. So, as far as our attendance is concerned, ay mas marami po tayo ngayon gusto kasama ng lahat. Kaya nagpahapon po tayo ng ulam. So, ayaw naman namin mangyari po na yung iba kakain na yung iba ay tatakam-takam. So, para sabay-sabay pa rin, 45 minutes po yung hinihingi. So, actually 30 minutes pero kanina pa ito kaya lagpas na. So, 25 minutes na lang. Pero dito na po tayo. Siniset up na po namin yung table sa likod. Yung ating po mga senior, meron po kayong inyong table na isiset up dyan. Sa bawat lamesa, at least tatlong senior po lang ang pwede umupo doon sa upuan, hindi sa lamesa. So anyway, yung yung hindi naman senior, you can just use your place now para sa ating pong tanghalian. Okay? So yun po ay maya-maya lang po yan. Then another thing po, para mas mapanatili po natin yung pag-iingat, normally after the service ay naglalapitan at nandiyan. So, kung gusto nyo mag-usap, pwede naman po mag-usap. Panatiliin lang po natin yung distance sa ating communication. Kasi po, isang iniiwasan natin, baka po biglang may sumilip sa atin. Tayo din yung ating dismissal ay wala tayong pagkitang doon kasi kita-kita naman nila. Kaya para po maiwasan yun, siguro po tayong mag-sabay-sabay na lumabas. Paunahin muna po natin yung iba. So kung nakita niyo medyo maluwag sa kanila. 1 meter apart pa rin po. Kung paano tayo pumasok dito, yung distance natin, pinili po mamaya sa paglabas po natin. Anyway, ang paglabas na naman po natin mamaya ay yung pagkuha ng inumin or maaaring sa labas na po yun kasi nagbabasa po dito sa loob at yung pagpunta po sa ating pong mga comfort rooms. Okay? Yung some other people, you can use also the CDM area kung gusto nyo mag-lunch. Pwede pong gamitin yun. Meron din pong area doon, pwede natin mahangin po doon sa area. So kung gusto nyo mag-have the fresh air, meron po doon. But some other people, if you want to stay, hindi na po natin i-off yung ating air condition, tuloy-tuloy po. Dahil matagal po magpalamig. Pagka in-off natin, kulang po mas ng 30 minutes eh. Yung pag-inom natin yung aircon before the service, 30 minutes kulang para po lumamig. Hindi na natin. So, kaya yun po gagawin natin. So, if you want to stay, stay po. Kung gusto niya naman doon kayo sa Syria, mayroon po naman kayong option. Iwasan lang po natin yung magkaroon ng maraming tao dito sa harapan. Kasi nga po, yun po yung ating pong ina-avoid, masika tayo na tayo ay may mga crowded at hindi natin na-observe yung distancing. Although, nakikita niyo naman po ito sa labas na parang hindi naman talaga marami
sila sa tinawagan ko. Yung palang pinagpagay natin dyan, yung nag-aaskas niya, single mom. At nabigay daw doon ang taga-barangay sa may Green Heights. At pinabigay yata, nabigay sila, yung nanay niya, nabigay ng 3 kilos sa pansit niya. Pero sila hindi nabigyan, marami din hindi nabigyan. Sabi ko sa kanya, ano ba pinagpupo? Sabi niya, gusto, wala ba ako eh. Sa totoo, wala akong pinagpupo kasi wala akong trabaho eh. Kaya hindi ko alam kung nangyari sa sabi ko, ilan ako, hindi dalawa. Ang asawa mo, nagtrabaho, sabi ko, single mom ako. Okay, sige, kung talagang, ilan pa kayo dyan sa kabahay mo dyan? Pastor, ito rin namin, at least 6 kami pamilya. Sabi ko, sige, tignan po kung may magagawa kami. Naman, may tutulungan natin. So, meron pa po tayo kung pwedeng tulungan. Kayo po may magagawa, pwede ka magbigay ng isang sakong bigas, sakong bigas, sardinas, noodles, ano man, itlog, pwede tayo magkapag kahit pera, at din natin ipapadala. May padadala ng pastor yung bagay na 20,000 yung mga para sa mga pastor na pagpapadala natin. Okay po? So, yun naman. Baka meron po kayong reminder, ibig pa. Sa nga pala, yung mga may business sa inyo. Nagsimula, paalam sa akin, may paalam sa Pastor Eloy, po yan po sa messenger account, business, messenger account, CBC. Kaya kung meron gusto promote ng business, product, pwede nyo po nang ilagay para di na rin mag-usap-usap. Tapos, linggo, madadala nyo, linggo ng hapon, pwede nilang iuwi. Matapos na panambahan. Para natutulungan natin, tuloy pa rin yung negosyo. May mga nagbibenta sa inyo ng alcohol. Sino nagbibenta ng alcohol? Kas naman. Ikaw ba? Ubus na. Hindi, meron pa dito eh. Kung saan natin kung kayo, meron pa din dito eh. May binibenta kayo alcohol? Sino? Ayun. Sino yun? Si Aldrin. Tsaka yung yata pa, yun, si Cedric. Kanina yan? Kay? Sister Maylin? Ayun, alcohol din yun. Kasi hindi siya nagkakaharap pa ng alcohol. Pero yung bayata, galon-galon ng alcohol na tinda, yan sila galon-galon. Kasi gumagawa na sila ng alcohol dito sa kanilang ganun. Kaya galon-galon na tinda. Hindi po. Okay, so yun, mga mas. Minsan, ginagaling ako, nakakita ko sa messenger account, si Kenneth. Nag-aalo ka. Oo. Tapos kaya lang, sabi ko, baka lagi sa China. Baka may COVID yan. Sabi niya, Pastor, ano naman yan eh? Kahit may galing China may number of hours na yun, patay na yan. Wala. So wala rin, tama. Tama nga, kaya kung kailangan ng mga ganyan, andyan, magpalit tayo. Magtanong naman sa kanila. So, ilagay ka lang mo doon. Ano ba nakalagay ng CBC Businessman? CBC Business Group Chat. Yan lang po yung sa messenger niya. Okay. Tapos, pagkalito, isusunduin, sasakyan natin, pwede mo rin doon. Bilang pwede. Ito hindi yata pwede tricycle eh. Tama ba? Hindi pwede tricycle. Hindi pwede tricycle. 4 wheels na. 4 wheels. Kaya yun lang pwede mo doon. At every, kung may available time public vehicle, pwede pa doon, pwede naman doon. Basta masabi lang. Hanapan natin ang paraan. Okay ba? So, salamat sa Panginoon. Meron po. Ibig yung remind, paalala. Regarding po din sa mga nararanasan natin magsita sa ating mga checkpoints, huwag po kayong maiinis, huwag kayong mayayamot dahil yun po ay talaga kailangan lang gawin. But normally, mahigpit lang po sila gusto na open. Kahit po 4-wheel yan, kapag open ang sasakyan ninyo, maaaring sitahin din po kayo. Pero kadalasan po ang prone talaga na sinisita yung mga naglalakad, yung nakamotor, saka naka-tricycle kasi yung bukas po yun. So anytime pwede kayo makasagat. Pag huminto, may naglalakad, nagsasalita, masasagat
Kasi iba, nababasa ko sa nag-resist po sa akin, Pastor, ay bakit daw, ang dami mga tanong. So yun lang naman po yun. Ngayon lang, isip lang po natin, ngayon lang naman po yan, kung gusto natin mamaiksi, kailangan pagsunod. Kung gusto natin umaba, ay yung pagsuway. Yun ang ano doon. Umaba yung ating quarantine o umiksi naman ang buhay. So dalawa lang naman po yun, magsuway ang gagawin. So yun lang po yung pwede natin gawin sa ngayon. Ano? So, another thing po, isama niyo po sa panalangin dahil sa po nabanggit ni Pastor sa Hong Kong po ngayon, ay marami na po yung namultahan, $25,000 ang multa ng bawat isang tao. Yung aming pong meeting, yung aming pong worship service, 4 na lang po pwede umaten, plus yung speaker, so 5. Kaya ginawa po namin ngayon, sunod-sunod naman yung service. Yung hindi makakapasok, susuloy na yun. After ng service, sila papasok, labas. Yung tapos na sa service, sila naman yung susuloy na yun. So, yun po yung ginawa natin na yung strategy para tuloy-tuloy pa rin yung gawain. Dahil ang mangyayari po, ang susobra doon sa bawat isang tao, 45,000 na penalty. So, sa ngayon po, meron na pong pumasok na income ang government dahil sa penalty sa Hong Kong pa lang, nasa $15 million na. Dahil